Please, pakiroll nga po ang video para sa update natin. So yan po mga kapatid, sa kabila po ng tayo ay hindi maganda ang mga panahon ngayon dahil rainy season na. At sa kabila po ng daming ginagawa, pero nakita niyo mga kapatid, ang first floor po o ang ground floor ng ating temple ay almost complete. Katabunan na po yan. Nakita niyo doon dali yung mga wall na yan, dati ay ano. Pero makita niyo may tabo na po siya. Ayan, yung buong ground floor natabunan na po. So okay na po ang ating foundation. Papunta na po yan sa second floor. So yan, mga bakal po natin 20 mm, 25 mm, standard. May na-detect po tayo na ilang substandard na mga bakal pero agad po ay pinasauli. Agad po ay chinek natin yan doon sa supplier. Kaya wag po kayo mag-alala. Tinitiyak po ng ating mga engineers doon na nasa standard ang lahat ng gamit natin. Nakita niyo mga kapatid, natabunan na po lahat ng ground floor. Ayan, nasa level na po yan. O, nakita niyo mga kapatid, ang ganda niyang angle na yan. Opo. Ayan, ganda na po niya. Inumpisahan po natin yan ay March. I think March 13 o March 14, 2022. So March, April, May, June, July, August, September, October, November. Practically, para 8 months lang ha. 8 months lang po yan, no? Ayan. So papunta na po tayo sa second floor. Nagdadagdag na po tayo ng mga bakal in preparation para sa pagbubuhos ng poste para po sa second floor. Ayan. Ayan na po yung ground level natin. No? Nakita niyo mga kapatid. Halos pantay na po siya. Oh. Ground. Ayan. Patuloy po ang construction kahit basta maganda ang panahon, tuloy-tuloy po ang construction mga kapatid. At salamat sa naabangan agad po natin ang mahal na hari ang pagtaas ng mga cost ng construction materials. Nakasave po tayo ng around 500,000. Ayan. Sa kabila ng ilan lang po ang mga workers natin dyan, pero nakita nyo, mabilis po ang ang accomplishment. So next slide, next video bro. So ito naman po yung mga kapatid, yung ating slow protection. Last time na nag-present kami sa inyo, yan lamang sa ibaba, yun lang pong ibabang layer yung malaki. Pero ngayon po, meron na tayo sa ibabaw na medyo makitid na po yan. Pero ayan, nakakadalawang layer na uli po tayo dyan. Noong umpisa na yan. So mabilis din po ang pagtaas ng ating slow protection. Parang retaining wall yan eh. Ayan. Para hindi po bumagsak yung lupa. Yung next slide niyan bro. Next video niyan. So yan po mga kapatid. Ang nangyari po dito, Manari, lalagyan po daw ng sapatos. Ang diyan kasi pagkukot-kutin ng pag hindi po malagyan tapos sunod-sunod ang ulan, kukut-kutin pa rin yan.
So nagpla-plastering po mga kapatid yung mga pagitan in between the boulders. Nilalagyan po yan ng concrete, rubble concrete. At dahil nagkaroon po ng pagguho yung lupa dyan sa ibaba, ay lalagyan po yan ng wall. Lalagyan po yan ng ang tawag nila dyan yung column para maproteksyonan po yung buong haba ng regrabbing work. So yun po ang development sa ating temple mga kapatid. Maraming pong salamat at gabayan tayo ng ating Aba habang nandito si Typhoon Pai. Ang lakas po ng ulan dito sa amin ngayon, lalo lumakas. So salamat po. Magandang umaga mga kapatid and happy Sabbath sa inyong lahat. Sa kabila ng tayo ay mayroong sinusuong na bagyo, literal na bagyo. Napakaganda ng mensahe kanina, pinakinggan ko mula sa simula, mula doon sa puntong sinabi ni Priest Leon na tayo ay tumayo at manalangin. So, mga kapatid, nagbigay ako ng payo sa priesthood na i-prioritize yung topic tungkol sa pita ng laman. So, yung mga hindi nakakaintindi dyan ng pita, kasi malalim na Tagalog yan, yung common term na ginagamit yan ay libog. Yan ang common na naririnig ninyo. Sa malalim na Tagalog, pita. Walang pinagkaiba. Na mga last. Marahil nagtataka kayo bakit ganyan ang advice ko. Bakit yan ang topic na di-request ko. Kung nasa lower levels kayo, nasa grassroots, sasabihin nyo, wala naman dito sa amin ganyan, walang ganito, walang ganyan. Pero, pag naandito kayo sa taas, kung saan natitipon ang mga report tungkol sa mga bagay na yan. Kasi syempre sa baba, may 2 or 3 na nakakaalam. Hindi naman nila yan ipagkakalat sa buong chapter. Magre-report yan paakyat. Ilang chapters kayo? Lahat matitipon sa amin sa taas. Dito. So sabi ko, teka lang. Parang dumadami ang reported cases tungkol dito sa bagay na to. So I said, prioritize nyo. I-topic agad ito. To remind them, to give and admonish, rebuke. So, alam nyo mga kapatid, ayoko namang mapahiya ang mga ibang kapatiran natin na nai-involve sa ganito. So, we do it discreetly. Hindi ko ito pina-public trial. Pero kung paulit-ulit, mapipilitan akong gawin ito para makapagbigay ng sample. How is it in the kingdom? Paano nililitis ang ganitong bagay? So, pita ng laman, babae sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Reported lahat sa akin. Natitipon dito sa taas. Akala nyo walang nangyayari. Meron. Sa lahat ng mga kinaukulan, I hope naririnig ninyo. Nakakarating sa amin po. Nakakarating. 4 na letra lang ang salitang bibitawan ko sa inyo. Stop. Ihinto nyo yan. Kasi ang kasalanang ginagawa ng isa man sa inyo is nadadamay ang kawan.
Naalala ninyo yun? Yung nagnakaw ng ginto. Isa lang naman ang may kasalanan doon ah. Pero buong kawan, buong Israelites, nadamay sa consequences. Kasi nung sumabak sila sa laban, di ba may isang nagnakaw na ginto? Was it Nadab? Akan. Nathan. Akan. Akan. Diba siya lang naman ang nagkasala eh. Pero bakit nag-suffer? Almost. Buong kawan nag-suffer ng consequences. Kasi isa lang sa atin ang magkasala at tumalikod sa atin ang Aba. Lahat damay. Sa consequences. Pag tinalikuran tayo, ganyan kayo eh. Meron diyang mabaho sa inyo eh, alis ako. So halimbawa, 100 tayo sa isang kwarto. Biglang may umalingasaw. Sabi ng Aba, alis ako, baho dito. O edi damay ang iba na hindi naman pinagmulan ng alingasaw. Ganun lang yun. They also will suffer the consequences. Damay-damay pag tumalikod ang Aba. So, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Lalo pa ngayon na maraming mabibigat o malalaking gawain na sinusuong ang top management. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Kasi mahirap na. Ayoko itong ma-preempt. But this will be a boom para sa lahat sa atin. This will create employment in the future nationwide. So we are working on that. Pero ayoko munang magbigay ng anumang detalye. Kasi baka kumalat, ay matunugan ng kabila. Dito sa reminder ko, advice. Hindi lang po kawan ang pinatutungkulan ko dito, kundi lahat. Ayoko mag-single out ng tao, pero alam naman ninyo kung nasasagasaan kayo, edi umaray kayo. Silently. I will protect your privacy. Kasama dito, priesthood pababa. Hindi ko sinabing makasalanan ang mga priest ha. Ang sabi ko lang kasi, ayokong may isi-single out. So sisimulan ko na lang sa pinakataas mula kay Prime Minister pababa. Alam niyo naman sa sarili niyo kung ano yung mga itinatago-tago ninyo eh. Nasa sa inyo na yan. You don't have to confess sa akin. Ang akin is confess to the alahayam kung nahihiya kayo sa akin, which I do not require you na sa akin kayo mag-confess. Huwag kayong hihingi sa akin ng tawad. Pag sa akin kayo humingi ng tawad, kaipokritahan yan. Bakit? Hindi naman kayo sa akin nagkakasala eh. Bakit sa akin kayo hihingi ng tawad? Doon kayo humingi ng tawad sa taas. Huwag sa akin. Huwag kay Prime Minister. Huwag sa priesthood. Hindi naman kayo nagkasala sa amin eh. Doon kayo sa taas. Di ko kayo sagutin. Di na ako nagkulang. Kahit magluhod-luhod kayo sa harap ko, patatayuin ko kayo. Huwag ka sa akin. Doon. Wala akong karapatan. Wala akong authority para magpatawad ng kasalanan mo eh. Kung administrative lang yan, pwede. Ako magpapatawad sa iyo. Administrative eh. Pero kung ganyang klaseng kasalanan, ay anong karapatan ko para magpatawad niyan? Blasphemy ang gagawin ko pag sinabi ko sa sige, pinatatawad na kita. That's blasphemy. Alam ko kung anong limitations ko. So, sa akin is, pag-isipan yung mabuti itong sinasabi ko. Ang iba dyan sa inyo nagkakasala, kesyo binigyan ng ganito, binigyan ng ganon, binigyan ng ganon. Binigyan ng bahay, binigyan ng pera, binigyan ng kotse, binigyan ng ganito, ng ganon, whatever.
Kaya sabi ko kanina, kay Prismark, parang napapansin ko, may 3 klase 3 P. Oh, muntik nang maging 4, parang 4 Ps. Oh. Pera, puri, pita. Oh, yan yun eh. 3 P. Pera, puri, pita. Huwag na yung isang P. Masyado namang bastos yun. Huwag na. Baka yun ang naglalaro sa isip mo. Pero parang kasama din mo. Puro 4 letters. Pera. Puri. Pita. Po. Oh, yun. 4 nga ng letra. 4 Ps. Sandaling ligaya lang yan, pero ang consequences niyan, ewan ko sa iyo. Ako na magsasabi sa inyo, isa lang yon. O kaya 2, sige 3. Oh. Kasunod ang E. Kasunod ang O. Pagkatapos niyan, ano na? Nag-iisip ba kayo? Tandaan niyo mga kapatid, ang utak natin ay nasa taas. Nasa ulo. Huwag po nating ilagay ang ating utak sa puson. Kapahamakan ang aabutin mo niyan. Remember, kahit mapatawad na kayo, still, hindi kayo exempted sa consequences ng ginawa ninyo. You will suffer still. Kaya nga, nakasulat dyan sa Isaiah. Yung mga kung saan binanggit ng mga eunuch. Pakibigyan na lang sa akin yung chapter, yung numero, versikulo. Hindi ko sa ulado pasensya na. But I am pretty sure, sinulat ni Prophet Isaiah kung saan binanggit ang mga eunuch na sinikil ang kanilang mga pita upang maglingkod sa alahayam. Nandyan yan, hindi ako nag-invento ng sinasabi ko. Hindi yan sarili kong salita. Kung nagawa ng mga taong ito, bakit hindi natin magawa? Pwede naman kung gugustuhin talaga natin Buti pa sa Imelda Papin, ang kanta is Utokso, layuan mo ako. Ang alam ko may kumakanta dyan, Utokso, naririto ako. Ano man yan, klase na yan. Imbis na lumayo sa tukso, Utokso, naririto lang ako. Narito ako. Buti pa si Imelda Papin ba, kumanta, Utokso, layuan mo ako. Buti pa yun. Walang alam na covenant, pero ang kanta niya ay Utokso, layuan mo ako. Ang iba dyan sa inyo, Utokso, narito ako. Anong klase man yan? Alam niyo mga kapatid, ito. Kapag gumawa kayo ng ganyang klaseng milagro, nagluto kayo ng nagluto doon sa kwarto. Dahil meron sigurong kwarta sa kwarto. Sisingaw at sisingaw ang amoy niyan. Nagigisahan kayo doong ng kung anumang niluluto ninyo. Sisingaw yan. Pagbukas mo ng pinto, lulusot yan. At maaamoy ko. Ano mangyari sa iyo?
O kung hindi man ako ang makaamoy, kapatiran ang makaamoy, hindi malalagay ka sa kahihiyan. Pag nalagay ka naman sa kahihiyan, iiyak-iyak ka dito. Sasabihin mo, ikaw ay pinagchichismisan. May pwede bang pagchismisan kung wala kang ginagawa? Diba? Minsan, ako yung nagpapasalamat din sa mga chismosa at chismosa tuloy eh. Sa totoo lang. Ayoko lang sabihin, kapatid, salamat sa chismis mo sa akin. Mapapatawag natin itong kapatid na naliligaw na. Kaya lang dito kasi sa atin, ang chismis, pag may ebidensya at may katotohanan, hindi yan chismis. Kasi ang chismis may element na kasinungalingan at para sirain yung tao. Sa atin, hindi yun. Hindi ganun. At kapag sa akin inireport, hindi yan chismis. Provided na totoo rin ang sinasabi. Hindi yan chismis. Matter of fact yan. So sa atin, please, kung gagawa kayo ng ganyan, huwag nyo nang idamay naman ang kawan. Huwag yung pati yung kawan magkakagulo. Bakit si ganito, ganun. Hindi pinarusahan ni OHC. Tapos kami dito pinarusahan, ganito, ganun. So parang nagkakaroon tuloy ng favoritism. Kaya pasensya na kayo, pag may nalaman ako dyan, at talagang mataas ang percentage na mukhang may katotohanan, ay ipapatawag talaga kita. Kung sobrang busy na ako, kasi kung umabot na tayo ng hundreds and hundreds of thousand, maglalagay na ako ng mga judges dyan. Hindi na ako mismo. Ganyan ang kalalabasan niya. So ano mangyayari sa iyo? Mapapahiya ka. So wag na pong umabot doon. Wag niyong isipin na, sige na, para sinubukan ko lang naman tinikman. Anyway, may sin offering naman Baka dumating doon sa punto na magsisin offering ka, yung i-offer mo, ikaw ang pakainin ko, ipaubos ko yan sa'yo. Huwag kang tatayo hanggat hindi mo ubos ang isang buong kambing. Kung priest, buong sige, ubusin mo yan. Dalawang ipaprepare ko. Dalawang kambing. Yung isa susunugin. O yung isa parusa sa'yo. Kainin mo, ubusin mo yan. Huwag kang tatayo na hindi yan ubos. Ganyan po tayo dito. Ngayon, alam nyo, hindi kayo masasawata sa ganyang gawain kung hindi nyo kakapain ng inyong sarili. Ano ba yung nagtutulak sa'yo para magkasala? Yun ang kailangang alamin mo. Bakit ako nagkaganito? Anong meron sa akin? Kasi naman, bro, ang taas ng L ko, makalabit lang ako, talagang nagkikisay na ako. Di magtanim ka ng papayang, maraming papaya. Araw-araw kain ka ng papaya. Totoo yun. Ngayon pupunta ako dun sa isang klaseng pagkakamali kung saan isa sa kapatid natin ang muntik ng matagpas sa kawan, pero hindi tagpas ang ginawa ko. Alam niyo, ang iba nagkakasala dahil sa kakulangan ng pananalig. Ayoko nang gamitin ang salitang pananampalataya. Mga priest, alisin ninyo yung salitang pananampalataya. Ayoko niyan. Kasi itong mga sinasabihan ninyo tungkol sa pananampalataya ay galing yan sa iba-ibang sekta. Iba ang kahulugan sa kanila ng salitang pananampalataya. Tingnan nyo ito ha. Kunwari galing sa XYZ Church. Ang naririnig niya doon ay si kapatid. Wala na sa pananampalataya. Ang ibig na palang sabihin ay hindi na naniniwala sa katuruan. Yung set, yung doktrina, ang tawag nila sa mga doktrina ay pananampalataya.
So dapat sabihin nila, ay ang ating kapatid hindi na naniniwala sa mga doktrina. Ang ating kapatid ay wala na sa doktrina. Instead of saying, ang ating kapatid ay wala na sa pananampalataya. Tingnan mo sa English, faith. Pero ang pinakakahulugan nila sa salitang faith ay belief. Magkaiba yun. Set of doctrines na pinaniniwalaan nila, yun ang sinasabi nilang in one word, faith. Wala na siya sa faith. Wala na siyang faith. Nakita nyo kung paano nilalapatan ng ibang kahulugan ang salita. Sa Tagalog, pananampalataya. Wala na siyang pananampalataya. Wala na siya sa pananampalataya. Yung pala ang tinutukoy, wala na siya sa mga doktrina. Hindi niya na gusto yun. Inayawan niya na. Tumalikod na siya sa mga doktrina. Pero pag itong mga taga-church ang magsasalita, tumalikod na siya sa pananampalataya. Oh. See? So sa kanila, ang salitang pananampalataya ay yung tinutukoy pala ay mga doktrina. So sa akin mga priest, wag na ninyong gagamitin ang salitang pananampalataya. Palitan nyo yan ng pananalig. Naintindihan nyo mga priest? Wala na siya sa pananalig. Hindi na siya nananalig. Yan na po. Yan na. Masusunod pa man na. Dahil ang nakakarinig sa inyo, hindi talaga nila naintindihan kung ano ang salitang pananampalataya. Doktrin pala ang pakaintindi nila. Mga katuruan nila. Tinalikuran niya na ang pananampalataya. Ibig sabihin, tinalikuran na ang mga doktrina. Yan. Nakita nyo kung paano gumawa ng libadura itong mga sekta-sekta na to. Ngayon, may isa dyan. I hope nakikinig ka. Brother. Sana nakikinig ka. Nagawa mong magkasala, inalis mo ang transparency mo sa amin dahil sa kakungulangan mo ng pananalig. Dahil sa kakulangan mo ng pananalig. Ito, hindi ko na ito inungkat eh. Ang sabi mo ay hindi ko ito ibibigay sa kanilang itong lupa, hindi ko sa kanila ibibigay sapagkat masakit sa kalooban ko na makita itong lupa ko na nakuha nila at ako'y tatagpasin. See? Wala kang pananalig. In the first place. Paano mo nasabing ikaw ay tatagpasin? Ano ang naglalaro sa iyong isip? Bakit sinabi mong ikaw ay tatagpasin? At bakit ka matatakot sa salitang tagpasan kung ikaw naman ay walang ginagawa? Na taliwas sa mga protocols natin, taliwas sa covenant. So, ibig lang sabihin, kaya pala ganyan ang mentality mo. Kaya pala ganyan ang naglalaro sa iyong isipan. Sapagkat, una, wala kang pananalig. Pangalawa, may ginagawa ka na alam mong hindi tama. Kaya sabi mo, ako'y tatagpasin. See? Saan nagsimula? Ito, sabihin ko to sa inyo lahat. Huwag kayong matatakot dyan na kayo ay tatagpasin. Mag-leader ka man o kung ano ka. Huwag kang matakot. Dahil yung takot na yan ang magtutulak sa iyo para gumawa ng hindi tama. Manalig ka. Bakit ka naman tatagpasin? Kung ikaw naman ay walang linalabag. Ang dami nating donors. Bakit sila nag-donate? Sapagkat wala silang ginagawang, alam nilang mali. At kung may mali man silang nagagawa, alam nilang
ito'y kanilang itutuwid kapag sila ay kinorek. Nandun yung pagsunod. So wala silang kaya nalulungkot ako na dahil sa kakulangan ng pananalig sa samahan, pananalig sa covenant, nagawa niyang ilihim at labagin ang mga protocols. At yun ang naghantong sa kanya upang gumawa ng isang bagay without transparency, without permission mula sa taas. At siya ay nasagasaan ng protocol. Alam ko yun. Hindi man sabihin sa akin, alam ko ang mga nangyari dyan. Hindi ko ng pangalanan kung anong chapter. Pero alam ko. Masakit sa aking kalooban kung makukuha nila ito at tatayuan nila ng HOP. Tapos tatagpasin nila ako. Bakit mo naman naisip na tatagpasin ka? Kasi meron ka sigurong ginagawang hindi maganda at alam mong yung ginagawa mo ay taliwas sa protocol. Kaya iniisip mo na natatagpasin ka dahil alam mo naman ang protocol natin. Pag mali ng ginagawa mo, tatagpasin ka. So inisip mo na tatagpasin ka kasi meron kang ginagawang hindi tama. Doon nag-ugat. Kasi kung tama, alam mong tama ang ginagawa mo, at alam mong kung ikaw man ay nagkamali, willing kang i-correct, kahit kailan hindi mo maiisip na ikaw ay matatagpas, I tell you, lahat kayo. Kasi sinabi ko na, walang matatagpas. Wala akong tatagpasin na naninikluhod at ibinaba ang pride at inamin ang pagkakamali. Wala akong tatagpasin na ganyan. Kung administrative, you will suffer the consequences. I will forgive, but you have to repair your damages. Yun ang ibig sabihin nun eh. Nilabag mo, ikaw ay nagwala-wala dyan. Nguwari, pinagbabasag mo ang kung ano-ano dyan dahil nagwala-wala ka. Nagwara-wara ka. Ipagpapatawad ko sa iyo ang pagwara-wara mo. Pero yung mga baso na binasag mo, palitan mo. Yun, consequences. Ganun lang yun. Alangan, pinatawad kita, wala na yung mga bayarin mo. Ay hindi, palitan mo yan. Gawa ka ng paraan. Face the consequences. Kasi kung hindi ko yan sa'yo papapalitan, where is righteousness? Yan nga yung sinasabi ko. Kunwari, binuntal kayo, sinuntok kayo. Tinaga kayo, naputol ang kamay mo. Hindi ka na nakapagtrabaho. Sabi mo, patatawarin ko siya. Pero, since hindi na ako makapagtrabaho, sustentuhan niya at buhayin niya ang pamilya ko. Yun. Face the consequences. Ganyan naman ang Aba eh. Anong tawag natin dyan? Righteousness. Hindi pa pwedeng patatawarin kita, patatawarin ka ng Aba, at absolto ka na pati doon sa consequence ng mga ginawa mo. Bakit? May masasagasaan tayo. Anong sabi? You reap what you sow. Kung anong itinanim mo, aanihin mo. Anong itinanim mo? Nagwara-wara ka. Anong itinanim mo? Tinaga mo ang isang kapatid. Ano ang bunga nun? Nawala ng trabaho at hanap buhay yung kapatid. Tinanggalan mo ng 2 kamay. Tinagpas mo. Taga mo. Chinap-chap mo. Butit na buhay. Yun ang itinanim mo. O ano ngayon ang bunga nun? Nagdudusa ang pamilya. O ano ikaw? Anihin mo ang consequences. Anihin mo ang bunga ng ginawa mo. Buhayin mo ang kanyang pamilya.
At pasalamat ka na lang, hindi ka niya ipinakulong sapagkat pinatawad ka. Yun po yun. That is righteousness. So dito, sa mga mahilig sa 4P, pera, nagkakasala sa P, pera, puri, pita, at ewan ko kung ano yung isa, ayoko nang banggitin. Kapag ikaw ay nagkasala sa ganyan, ay aba, pwede kang patawarin ng alahayam. Kasi sabi naman dyan, lahat ng pagkakasala ay may kapatawaran eh. Pero may pasubali, maliban doon sa mga kasalanan sinasadya at ikaw ay nananadya na. Wala nang natitirang handog. At kahit ako sasawayin ko ang priest, pang ilang adultery na ng taong yan, ay pangatlo na ito eh. Ay wag mo ka nang sunog-sunog dyan, baka ikaw ang sunugin ko dyan. Hayaan mo siya. Yan talagang ituturo ko. Pangatlo na eh. Eto, mga kapatid, kapag nagkasala kayo sa pangangalunya at magpapasunog-sunog kayo, pwede pa kayong ipagsunog ng priest ng sin offering sa unang pagkakataon. Pero yung wala pang isang taon, bumalik ka na naman, pangangalunya ulit. Eh sasabihin ko sa priest, eh siya ang sunugin mo dyan. O pag nilabag ako ng priest, eh ikaw priest ang sunugin ko dyan, tagpasin kita. Grave abuse of authority ang ginagawa mo. Akala mo, porket priest ka, lahat ng gagawin mo is kaaya-aya na sa aba. Ay teka lang. So I hope mga kapatid, hindi ako magtatagal. Sa ngayon, meron tayong bagyo. Tulad ng dati. Manalangin kayo sa inyong sarili, pumasok kayo sa inyong mga silid. Ipanalangin niyo ang buong kawad. Isama niyo na rin ang buong bansa. Sana wag nang madagdagan ang namatay. Pero sa tingin ko talaga ito, ewan ko ba kung bakit itinaon ng aba itong bagyong ito sa Halloween. Diba? All Saints Day, All Souls Day. Mag-Halloween na naman sila. So I don't know kung sinadya talaga ito ng aba para hindi matuloy na naman yung mga ganyan-ganyan nila. Kasi insofar as Feast of Tabernacles is concerned, naidaos natin. Yung may na-aksidente, buhay sila. Buhay. Pero kung titingnan mo ang wreckage ng sasakyan, total wreck. Pero ni isa walang namatay sa kanila. No serious injury. And that is a miracle. So yung isa, naniguro ako. I-confine niya sa hospital, ipa-CT scan, pa-obserbahan lahat kasi meron siyang sugat dito sa may ulo, so dito sa may pisngi at yung mata ay parang namumugto. Confine yan. So, ginastosan natin yon. But it turns out, after a few days, pinauwi siya. You are safe. Pero kung tingnan nyo mga kapatid, ang sasakyan na ginamit nila, total wreck. Hindi talaga pakikinabangan. Pati yung mga sanggol, yung bata na ligtas na. Mga kids. And that is a miracle. Why? Kasi galing sila sa Feast of Tabernacles. Hindi ipapahiya ng aba ang sarili niya. Katatapos na mag-Feast of Tabernacles, bakit ganito? Buong pamilya patay. Hindi po nangyari mga kapatid. And I'm very thankful for that. Ang iba, mga kritiko natin, bakit na-aksidente? Ang sagot ko, bakit buhay lahat? Despite na ganun. And remember mga kapatid yung Sabbath. There were 2 cases
na nilabag ang Sabbath at ang mga lumabag ay may patay. 2 cases reported sa akin. Which is, ang bilin baga sa atin, huwag kang magkakaroon ng sarili mong lakad sa araw ng Sabat. Yung pansarili mo. Ibigay mo sa akin ang Sabat. Huwag kang hahakbang ng sarili mong nais. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng undertaking na pansarili mong nais sapagkat it's a Sabbath. Yung isang namatay noon, nag-inuman sa araw ng Sabat. Ano? Patay. Isang case, ang alam ko, nag-swimming. Araw ng Sabat. Ano? Nangyari? Patay. Ako'y hindi mapanghusga. Ako'y nag-uobserba lang. Pero sana makita nyo ang sinasabi ko, kayong lahat na nakakaalam sa mga pangyayaring ito. Tingnan nyong mabuti. Which is, tingin ko kung hindi man nila ginawa yun sa araw ng Sabat, hindi sila nagkaroon ng ganung lakad, hindi naman siguro sila magkakaganon. I don't judge. Ito'y obserbasyon lamang. Hindi isang pagkukundina. Patawarin niyo ako kung medyo masakit ito sa mga naulila. Pero gusto kong tingnan ninyo ang positive side. Ipinaramdam sa inyo ng alahayam ang kanyang presensya. Yun ang positive side nun. Parang sinabi sa inyo, huwag niyong kakalimutan na ako'y naandito sa inyo. Kaya mapalad pa din kayong mga naulila na nananatiling nananalig. Masakit sa akin, mas lalong masakit din sa inyo. Pero kailangan harapin natin ang katotohanan at katotohanan na yan ang magpapalaya sa atin. Ngayon, pinakita sa inyo ni Priest Senen ang ongoing construction. Yung nakita nyo kanina na sinabi ni Priest Senen na tinabunan na ang ground floor, ibig sabihin, feeling natin na pinapantay na yung lupa sa ground floor kasi di ba hinuka yan. So magdadumping na sila ngayon. After ng dumping, sesementohan na ang flooring niyan. As they move up to the second level. Hanggang third level po yan at saka bubong. Ang bubong po niyan is puro slab yan. So, ang sinabi ni Priest Senen kanina, naagapan natin ang pagtaas ng presyo. So, nakasave tayo ng humigit kumulang 500,000. Kasi talagang nag-raise up kami ng 6 million para mabili yung mga materials na kakailanganin up to the extent na aabutin ng budget. So, we have accumulated 6M mula sa different bank accounts natin. Tinipon lahat yun at isang bulto, bilhin na. Kung ilang truck yung semento na yan, ilang truck ang kabilya na yan, ano pa yung mga kailangan, bilhin na lahat. Dahil the following day, tataas ang presyo, which is hindi kami nagkamali. Ang hindi lang namin akalain na tataas pala ng higit sa doble ay ang presyo ng buhangin yata, yun o graba. Yung dating, kunwari, yung dating nabibili natin ng 900 ay nasa 2,000 plus ngayon. Eh kung natimrihan lang ako noon, papabili na ako ng maraming truck siguro. Million ang matitipid sana natin, but wala eh. Di natin sukat akalain.
Sa muli mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo. Huwag po kayong panghihinaan ng loob sa kabila ng mga nangyayari. Tuloy ang templo. Sasama-sama natin pagtutulungan sa abot ng inyong makakaya. You have 3 years more to go, 2 years more to go. Wala pa pala, hindi pa tapos ang isang taon. Kasi 8 months pa lang tayo mula nung, it was March 14, groundbreaking. March 14, April, May, June, July, August, September, October. 7 months pa lang pala, hindi 8 months. Pero kita nyo ang development niyan. So the target is by March, after 3 years. So 2022, 23, 24, 25, tapos ang temple. And wonders will happen. Sa mga nakakaluwag-luwag dyan sa buhay, please, ang aba naman natin ay hindi nakapikit. Nakadilat siya. Nakatingin kung anong ginagawa natin. If He gives punishment, He also gives blessings. Dalawang naman ang pinamimilian natin. Kami dito sa pamunuan, rest assured, everything to the last centavo is handled with utmost care. Talaga pinag-iingatan namin yan. Ini-scrutinize namin bawat pisong lalabas. Is it worse? Alam niyo mga kapatid, ako'y naandun sa punto na minsan sasabihin ko, wag na lang, sayang ang gasolina. Sumabay na lang sa'yo para wag nang gagamit ng isa pang sasakyan. Isa lang. I'm doing that. Because I know every centavo counts. Sa international scenario, this is an update now. Sa iba sa inyo na hindi masyadong tutok sa mga balita. Ang Russia ay nasa testing ngayon ng nuclear. Nakadalawang test sila ng nuclear bomb. And they gave the warning, wag nyo akong sasagarin. Wag nyo akong pipilitin. Pakakawalan ko talaga itong nuclear. You have all of this. Yan ang sabi ni Putin. Sa economy, ito ang kinalulungkot ko. Yung gobyerno natin kinansela ang kontrata sa Russia concerning dun sa helicopter. Dahil sa Amerika. Amerika daw ang magtutuloy. Alam niyo, maling-mali yan. Sobrang mali itong ginawa ni Bongbong. Sobrang mali. Bakit sobrang mali? Unang-una, kinalimutan ni Bongbong. Sabagay, hindi niya ito alam eh. Yung sanctity of a contract. A contract is a covenant. At bawat covenant, bawat kontrata ay dapat tinutupad. Tingnan nyo ang sinabi ng energy minister ng UAE. Anong sabi? Pasensya na kayo, Europe. Hindi ko pwedeng kunin o bawasan ang oil and gas na naikontrata ko na sa Asia
para lang punuan ang pagkukulang ninyo dyan dahil hindi na kayo sinusuplayan ng Russia. Dahil sa amin, ang isang kontrata ay banal. Magtiis kayo. Hindi ko pwedeng sirain ang kontrata ko sa Asian nations para lang pagbigyan kayo. I will not do that. See? Matinong kausap. Ito namang helicopter deal na ito, ginawa ito noong pa. Panahon pa ni Duterte. Wala pang Ukraine na yan. Ibig sabihin, kailangan to pa rin yan. At kung pagbibigyan sana ni Bongbong, itong Amerika, ngayon pa lang sasabihin na, Russia, hindi na ako makikipagkontrata muna sa inyo, alang-alang sa Amerika, kung ganyan ang gusto niya. Hindi yung kung ano ang naikontrata niya na before, kakansilahin niya. Yung naikontrata ng government, kakansilahin niya. Bakit? Anong epekto nito? Galitin mo ang Russia. Ang ginalit mo ay buong Middle East. OPEC. Hindi ba't nagsalita na si Putin noon? At pinangangatawanan ng OPEC countries ang salita ni Putin. Na magbebenta kami ng krudo sa mababang presyo doon sa mga friendly nations sa amin. See? Ibig sabihin, special price ang ibibigay nila sa mga bansa na hindi sila kinakalaban. Noon si Putin lang yun. Ngayon, sino mga kasama ni Putin? Qatar, UAE. Lahat yan, sympathizers na ni Putin. Hawak na ni Putin yan. OPEC. Galitin mo ang mga yan. Ano mangyayari sa atin dito? Di nagtriple ang presyo ng krudo. Magtitriple ang presyo ng gasolina. Taasan lahat ang presyo natin dito. Ito ang tanong. Kaya ba tayong tulungan ng Amerika? Hindi. Bakit? Kung sila nga doon kinakapos paano pa tayo tutulungan dito? So in short, si Bongbong nakisawsaw dito sa problema ng Ukraine at Amerika laban sa Russia. Kung pag-uusapan ang oil, crudo, gasolina, gas, kung pag-uusapan natin yan, OPEC, magkakaisa yan At Russia ang nangunguna dyan. Ginalit mo ang Russia. Tinalikuran mo. Kinansela mo ang hindi mo dapat kansilahin. Dahil ang pinakikisamahan mo ay ang kalaban nila. Anong mangyayari sa atin? Sa mga kapatid, ito, tandaan ninyo ito. Kapag nagtaasan ang mga presyo ng gasolina dito sa atin, alam nyo na kung sino ang may kasalanan. Alam nyo na kung sino ang leader na may kagagawan. Dahil dapat sana, kung ayaw niyang kakampi, kanino man nagpaka-neutral siya, tanggap sana yun ng OPEC. Hindi ako nagkamali noon ang sinabi sa inyo. Maraming nagalit sa inyo. Ang iba gusto pang magkora. Sana nakikinig kayo ngayon, mga kora. Anong sinabi ko sa inyo? Didila yan sa puwet ng mga kano. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi ba tama ang sinabi ko? Kailan ako nagkamali? Kailan ako nagkamali? Kailan hindi naging totoo ang mga sinabi ko? Sige, itong mga makakano dito, galitin nyo ang OPEC, galitin nyo ang Russia, galitin nyo ang Russia. Ewan ko lang sa inyo kung ano mangyayari sa inyo. Parang magiging Europe tayo dito. Pasalamat na lang tayo walang winter. Walang winter ang ating bansa. Kasi kung meron, ngayon pa lang tumatagis na kayo sa iyak. Kita nyo sa Europe, kaliwat kanan, bawat bansa, rally na ng rally ang mga tao.
Dahil nagdoble na ang presyo ng mga bilihin, plus kukulangin sila ng gas or whatever. Sakaling lumamig ng todo-todo ang winter, kakapusin sila ng gas. Ay, ano mangyari sa kanila? Edi frozen. Bakit? Nakiisa kasi sila sa mga kano-kano. Sinanksyon nila ang Russia. Sanksyonin mo ba naman yung bansa na pinagkukunan mo ng energy ay katanga mong bansa, napakatanga mong leader. Para mong kinagat yung kamay na nagsusubo sa iyo ng pagkain. Ganun po ang ginawa nila. At ngayon, na-realize nila. Kaya maraming bansa sa Europe ang galit ngayon sa US. Galit sa EU. Galit sa NATO. Panoorin nyo dahil rally sila. Kada bansa, rally sila ng rally ang mga tao. Ilang prime minister na ang nag-resign. Pinag-resign nila. Bumaba ka dyan. Pinahamak mo ang buong bansa natin. Nakisanction-sanction ka. Ito naman ginawa ni Bongbong. Pakikisanction niya na. Kinancel niya. Actually, hindi na nga covered yan ng sanction eh. Dahil ang transaction na yan is noon pa. Hindi ko alam kung nagpapakitang gilas, nagsisip-sip o ano. Ito namang gabinete na to, sandamakmak. Ay, ewan. Hindi sila nag-isip. So what can we do? Ano pa nga bang magagawa natin? Pray. Na huwag sa atin magalit ang OPEC countries. Dahil isang bulong lang ni Putin, tingnan mo itong ginawa sa akin ng Pilipinas, kinanselan kami dito. Sagot naman ng DI, sige, turuan ng leksyon. Pagdating ng crudo dito, doble ang presyo. Ano ngayon? Sana naisip yan ni Bongbong. So kayo ngayon, avoid unnecessary expenses. Avoid. Live a simple life. Mamuhay ng simple. Ang importante, hindi kayo nagugutuman. Yung mga layaw-layaw na yan, ibigay nyo na lang yung panglayaw-layaw ninyo, mga turto ninyo kung saan-saan, mga kung ano-ano. Bigay nyo na lang para sa alahayam. Baka siya ang gumawa ng paraan. Hindi baka. Talagang siya ang gagawa ng paraan. If ilalagay natin sa kanya ang 110%, 201,000% nating pananalig. Ilang mga kapatid ang panawagan ko sa inyo. So sa kabila ng masamang panahon, don't be discouraged. Just go on. Walk on. Tuloy lang tayo. And before I end, raise up your hand. I'm going to pronounce a blessing. Sa ngalan ng ating Abayahawa, I invoke the promises na nakasulat sa covenant. Promise na ibinigay ng ating Aba sa ating mga ninuno down to the last generations natin na kanyang pagpapalain. Maaliwalas na pamumuhay, malusog na pangangatawan. Hindi man malayaw na pamumuhay, kundi sapat na pagtugon sa ating mga pangangailangan. Naway magkaroon tayong lahat. Tayong lahat. Mula sa Prime Minister at katuhan sa baba. Nasaan man kayo sa panig ng sumaatin, sumainyo lahat. Mga ipinangako ng Aba ayon sa covenant, that I invoke.
In the name of our King Yahawashai, Yada, Shalom, Happy Sabbath sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa mga organizers nitong Sabbath Zoom session natin. MCIT and lahat ng info. Thank you. Be blessed mga kapatid. Yada.